person Ay, constantly nirecord ko seek. pala. Yan. Okay, Para sa mga hindi sige. nakapunta. Okay. Again po, what is devotion? Devotion is a sincere commitment of the heart that leads a person to consistently seek, love, and honor God. So, ibig sabihin, ang devotion daw po pala ay sincere commitment. Dalawa po yan, sincere at commitment. So, alam naman po natin yung sincere at commitment. So, pag pinagsama po yan, it is a devotion sa ating Panginoon, a heart of devotion. So, ibig sabihin po, yung sincere commitment na ito, it leads a person to consistently. Ang devotion daw po pala, kapag nagkaroon ng sincerity at commitment, ayun yung maglilid sa atin para sa consistency. Consistently seek, consistently love, consistently honor God. Kaya nga po, meron tayong Bible verse dito, Jeremiah 29:13, kapag hinanap niyo ako inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo akong hahanapin. And that is devotion po. Ang devotion po, hindi lang po yung pagbabasa ng Bible. Hindi po natin masasabi na magde-devotion tayo, tapos ang gagawin lang natin ay nagbasa lang tayo. Yun lang. It is seeking the Lord. Magsisik po tayo sa ating Panginoon. Sa next slide po, basahin po natin ang nakalagay po sa ating next slide. Ano po ba yung purpose ng devotion? Devotion is not just reading the Bible. Ibig sabihin daw po, ang devotion, hindi lang po pagbabasa ng Bible. It is spending time with God to know Him, listen to Him, and grow spiritually. Ito daw po pala naglalaan tayo ng oras para sa Diyos. Hindi lang para magbasa ng Bible, kundi para makilala siya, marinig siya, at lumago. So, tatlong bagay po yun. Una po, makilala ang Diyos. Kuya, wag. Makilala ang Diyos. Sumunod sa, marinig siya, and tayo ay lumago spiritually. A daily devotional is time set aside to pray, reflect on God's word, and grow closer to Him. So, ibig sabihin po, nagkakaroon tayo ng specific time, nagsiset tayo ng specific time para manalangin, para magkaroon tayo ng reflection dun sa Word of God, and para, the most important purpose, mapalapit tayo sa Lord. So, kung nagbabasa tayo ng Bible, nagbabasa po tayo ng Bible, at kung meron po tayong Bible dyan, kung nagbabasa tayo ng Bible, ang unang tanong po, kapag tapos ba neto, and while nagbabasa ako ng Bible, nakakalapit pa ako sa Lord? Ano yung magiging pagkatapos neto? Ano yung magiging outcome neto? Minsan kasi hindi natin makikita agad yun eh. Minsan kasi parang wala lang, ganun. Lalo't lalo na tayong tao, we are prone na magsawa agad. 'Di ba? Madali tayong magsawa sa bagay, lalo't lalo na kapag hindi tayo committed. 'Di ba? And devotion, ayun yung nagiging struggle natin. Katulad nga ng mga napakinggan natin kanina. And even me, nag-struggle din ako sa devotion. Una sa lahat, kasi pag-uwi, pagod, hindi na time management, tinatamad. Ayan, tinatamad. Hindi ko feel mag-devotion. At marami pang ibang dahilan si Ate Erica. At hindi yun maganda. Hindi naging maganda yung resulta sa akin. Bakit? Kasi ginagamit na tayo ni Lord. At ito yung laging nagiging mindset ko tuwing nangyayari yun. Hindi pwede na release lang tayo ng release. Anong ibig sabihin ng release, Ate Erica? Ayun po yung share ng Word of God, pray lang tayo ng pray sa ibang tao, tapos ah nag-minister tayo, pero wala tayong gain. Yes po, gain. Ibig sabihin, dun tayo kasi nare-restore kapag nagde-devotion tayo. Ayun yung kalakasan ng ating soul. Ayun yung kalakasan ng spiritual natin, gustuhin man natin o hindi. Kaya nga sinabi sa atin, it is the bread of life. Sige po, next slide po tayo. Ayan.
your devotion won't start as devotion. It will start off as discipline. Ano kaya ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, hindi yan mag-start na talagang devoted ka na agad. Kasi tayo nga, tao talagang, hindi tayo ganun. Aminin man natin na hindi. Or maybe, some of people, devoted sila agad. But most of people, hindi tayo nag start ng devoted tayo agad. It will start off as discipline. Para palawakin pa po natin. Ibig sabihin, kunyari, kung sino man po nag-gym dito, yan, nag-gym, tapos, pag nag-exercise po kayo, di ba parang mahirap maging consistent. Mahirap po maging consistent, lalo na kasi, una sa lahat, mahirap talaga, masakit sa katawan, nakakatamad, di ba? Ganun. Pero, kung talagang determinado ka magkaroon ng maayos na katawan and health, kahit hindi ka okay, kahit alam niyo yung parang hindi mo feel, parang unmotivated ka, gagawin mo pa rin yun. Ganun yung ginagawa ng mga ng mga nag-i-sports, di ba? Ganun yung ginagawa ng mga, ang tawag dito, yung mga yan talagang kailangan mag-training. So, ganun din dapat tayo. Nag-start sila sa discipline. Na hindi, na alam nila na hindi yun ang feelings ay hindi determination. Ang feelings, hindi yan yung magde-determine kung magpapatuloy ka o hindi. Ibig sabihin, discipline. Ididisiplina natin na hindi porket tinatamad ako, hindi na ako tutuloy. Hindi porket di ko feel, hindi na ako tutuloy. Hindi porket nalulungkot ako, hindi na ako tutuloy. Ibig sabihin, magi-start tayo sa discipline. Katulad ko, just a quick testimony. Kasi, wait lang, baka marinig ako ni Mami. Hindi ko talaga kasi, parang ang first choice ko kasi is business administration. And wala naman akong choice kasi accounting tsaka accounting information yung available sa CCC. And total naman, it is convenient. Wala na akong dapat bayaran. And then sa una talagang grabe ang pangyayari sa buhay ko noon. Talagang hindi ko na alam. Gusto ko na mag-shift. Gusto ko na lahat. Tapos inaalala ko yung grades ko. Tapos ang dami. Kasi hindi ko naman talaga I'm not really committed and devoted. At hindi ko talaga gusto yung course na yon. Although malapit siya dun sa gusto ko. Pero hindi talaga eh. Tapos, while habang nasa prelim, midterm, ganun, talagang sabi ko, ayoko na talaga. First year and second year, doon ko napapansin ko yung sarili ko, parang nagugustuhan ko na kahit, alam mo yun, kapag nakaka-balance ka, parang masaya ka, ganun. And nag-start ako sa pagdidisiplina ah, um, sa pag-aaral, kasi bakit? Nagdidisiplina siya sa pag-aaral na, ayan, bakit? Kasi una sa lahat, kapag hindi mo gusto yung course mo, unmotivated ka. Kapag hindi mo gusto yung course mo, parang wala kang source na bakit ko ba 'to pag-aaralan. And nung nagkaroon ako ng discipline, dun ko natutuhan mahalin. Minahal yung accounting. Ayan. So, sana nakikita din sa grade ko. Ayun, minahal yung accounting talaga na third year na si ate na wow, grabe. Nag-start ako sa ganito yung mindset ko and then ngayon, talagang ang mindset ko na is makatapos and nagpapasalamat ako maroon na akong may plano na about sa related doon sa accounting information system. At ganun din tayo sa pagde-devotion. Maraming pagkakataon na hindi talaga tayo magi-start na devoted agad. Sige po, mag-start na tayo sa una nating point. Sige po, next slide po. If I believe next slide na yan. First po natin na pag-aaralan is how to read the Bible. Ayan, how to read the Bible.
Sige po, sa next slide po, inisa ko na lang naman po yan para mas maano tayo. Ayan. Sa number 1 is approach God's word reverently, confidently, and regularly. So, puro ano tayo, adjective. So, ganon. Ano bang ibig sabihin nito, Ate Erika? Pag ano lang natin dyan, ibig sabihin, kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, una sa lahat, mahalaga kung paano natin to i-approach. So, unang sinabi dyan, reverently, ibig sabihin, may galang, may respeto tayo sa pagbabasa ng Bible, kasi una sa lahat, alam natin, hindi lang to ordinary book. This is the Word of God, na hindi lang pang motivational, kundi it has a transforming power. So, kung ang una sa lahat, ang approach na agad natin sa Bible is, this is an holy book, na kung saan marami tayong matututuhan. Bakit? This is the bread of God. Hindi to ordinaryong libro lang. Ito ay salita ng Diyos. Kaya kapag nagbabasa tayo, dapat mayroon tayong character, mayroon tayong attitude na, Lord, gusto kong I want to hear your voice. I want to hear you. Lord, gusto ko pong marinig yung kung ano yung salita na gusto mong iparinig sa akin. Next one is confidently. Diba? Nakakalapit tayo sa Bible. Nakakapagbasa tayo ng Bible with confidence. Bakit? Alam natin that this is the Word of God. Totoo. Alam natin sapat na to at makakatulong to sa buhay natin. Again, alam natin na makakapagpabago to sa buhay natin. It has transforming power. It's a matter of our mindset. Mindset, di ba? Kailangan natin baguhin muna yung mindset natin kung bakit ba natin ginagawa ang isang bagay. Kaya ito yung binigay sa atin ng Lord ngayon. Matutuhan natin kung paano natin i-approach ang Bible. And again, the next one is regularly. Isa sa common na dapat natin gawin, regularly. Hindi pa minsan-minsan lang. So, ayan, dito tayo mahihirapan eh. Bakit? Kasi nasanay tayo na ano lang, minsan lang. Ito yung analogy na natutuhan ko. Talagang ano eh, kasi dumating din ako sa point na ganun. Dumating din pala ako sa season na ganun, na ang ano ko, once a week lang, yung devotion ko, hindi talaga ano, kasi bakit hindi ko pa talaga nauunawaan why I need the Word of God, why I need a devotional life. That's the grace of the Lord kung bakit tayo nandito ngayon. Kasi para maunawaan natin bakit kailangan natin ng Word of God regularly. Kasi ito yung magsusustain sa atin araw-araw. Pagising natin sa umaga, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero yung Word of God, hindi naman tayo talagang nire-required ng Lord. Dapat 1 hour agad. 30 hours, wala pa, buong araw. Ayun, 30 minutes, 30 minutes agad. Dapat pag nagbasa ka ng Bible, 1 hour, 2 hours, 3 hours agad sa umaga, no? Ang gusto lang ng Lord, pagkagising pa lang sa umaga, siya yung hanapin natin. Kasi paano natin maririnig at paano tayo magagamit ng Lord pag umaga pa lang, kung una sa lahat, scroll agad tayo. Diba? Again, naging struggle ko rin yan. Talagang pagkagising ko ng umaga, pagkagising ng ganun, scroll agad. Bakit? Kasi as a class rep, talaga kailangan ko makita yung mga messages. Kasi kapag hindi ko yun tatambak talaga yung mga messages at dami kong dapat replyan. Dati nga, pagkagising ko pa lang talaga sa umaga hanggang tanghali, nag-aasikaso ako ng mga convo ng ano. And then, sabi ng Lord, ako muna. Ganon. So, ayun talaga kasi yung sinasabi ko sa Lord. Lord, kasi kailangan ko. Ganon. Pero, tignan natin ngayon, di ba? Parang, doon ko natutuhan na, lahat kaya nating i-justify kapag hindi tayo committed.
ayun, masakit man, pero totoo naman na kapag hindi tayo committed sa isang bagay, hindi tayo devoted sa isang bagay, marami tayong pwedeng i-justify, marami tayong pwedeng maging dahilan. Pero tandaan natin, kapag umaga pa lang, nakakaano na tayo ng word of God, hindi natin alam, ayun pala yung kailangan natin ngayong umagang ito. Ngayong, nung tayo ay talagang pagkagising pa lang natin sa umaga, tapos ito pala yung kakaharapin mo ngayon, hindi ka nagbasa ng Bible. 'Di ba? So, kailangan natin consistently na basahin yung Bible. Bakit? Katulad ng relationship natin sa ibang tao. 'Di ba? Lumalalim tayo sa relationship natin sa ibang tao if nagkakaroon tayo ng time sa kanila. Ganun na rin sa family natin. Ganun na rin sa disciple natin. Ganun na rin lalong-lalo na sa ating Lord. Bakit? Kasi ito ang basic instruction before leaving Earth. Okay? So, next one, number 2. May time pa po ba ako? So, engage God's word expectantly, fully, and broadly. Pangalawa na kailangan natin gawin is to engage. Mag-engage tayo with expectantly. Kanina habang nagagawa ko ng ng, ng ating PPT, hinighlight ng Lord yung word na desire. Kailangan may desire tayo. Kasi once na nagkaroon tayo ng desire, ayun yung magmo-move sa atin. Pero napakahalaga pa rin na committed tayo. Kasi bakit? Hindi sapat na gusto lang natin. Kasi pwedeng gusto mo naman kaso tinatamad talaga. Pwede namang gusto mo pero mas gusto mo mag-scroll. Pwedeng ganun. Pero kung committed tayo, gustuhin ko man o hindi, I will do it. And again, expectantly, magbasa tayo with expectation na may ipapakita sa atin si Lord. May ipapakita sa akin si Lord. Kasi, bakit? Kasi, dito, again, the Bible, the Word of God is living and active. Ibig sabihin, kaya niyan na baguhin ang mindset natin, baguhin yung araw natin, baguhin kung paano tayo makikitungo. Kapag pagising pala natin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ganun. Napakahalaga nito kasi tandang-tanda ko nun. Talagang pagising ko pa lang sa umaga, talagang bad mood na siya. Bad mood na si Ate Erica kasi ang ingay sa may na tayo. Ayun, kasi alam niyo naman, kapag family, talagang hindi maiwasan yun. And then, sabi ko, ayoko magbasa ng Bible kasi parang hindi ako ready. Parang, hindi yan, parang hindi siya relate sa buhay ko ngayon, sa ko ngayon. Pero, ayun, pinagbasa pa rin ako ng Lord. And, I'm so, talagang, na-touch ako ng Lord. Then sa moment na nagbasa ako ng Bible, nagkaroon ng peace. Nabago yung mindset ko. Nabago yung mindset ko kung paano ko tignan yung ibang bagay. And instant na mag-bad mood tayo, naging prayerful. Diba? Grabe. So, the second one is, holy. Holy. Ibig sabihin, gamitin natin ng buo yung Bible. Buo, hindi lang tayo magiging partially na ito lang yung nabasa ko pero hindi natin binasa yung warning. Ito lang kasi motivational. Ito lang kasi hindi ako natatamaan dito. Ito lang kasi patama to sa kaibigan ko. Ito lang kasi patama to sa ka-churchmate ko. Pero hindi natin sa sarili natin. So dapat buo. Heart, mind, and soul. Hindi lang tayo basta-basa ng basa, kundi naiintindihan natin yung meaning, hinahayaan natin na matouch ng Lord yung buhay natin. Engage God's word broadly. Tandaan natin, napakalaki at napakalawak ng matututuhan natin sa Bible. Napakalaki at napakalawak ng plano ng Lord sa buhay natin. At tandaan din natin ng Bible, hindi lang yan motivational. Hindi lang yan rebuke. Meron dito about sa knowledge, about sa pag-aaral natin, about sa pagsunod natin sa magulang natin, at sa yung magulang to honor their children, and the children to honor their parents. Ganun, napaka natin.
essential sa buhay po natin. Kaya kahit napakaraming books na na mabasa natin, iba pa rin yung Word of God. Napakalawak po nan. At wag po natin natitignan ng ng Bible na parang libro lang naman yan. So again, engage, with expectation, buo, at may kalawakan. So, sa third one is understand God's Word. Ang pangatlo na dapat nating matutuhan ay maintindihan natin yung salita ng Lord kasi ano pa yung sense if hindi natin maintindihan. But, again, darating tayo sa point ng pagbabasa natin ng Bible na hindi talaga natin maintindihan. Kaya, kailangan mag-pray tayo. And kailangan may faith din tayo, Lord. May dahilan ko bakit hindi ko to maintindihan ngayon. But I know and I believe someday, sa experience mo, in maturity mo, mauunawaan mo yung Word of God. Ang mahalaga, nilagay mo yan sa puso mo. Ang mahalaga, tinanim mo yan sa puso mo. So, hindi lang tayo basta kuha ng Bible verse. Dapat, inuunawa natin kung ano yung, so naririnig niyo pa ba ako? So, kung ano yung ibig sabihin, kung ano yung, talagang background nung, kung bakit yun nasabi ni Paul, kung bakit yun nasabi ni Moises, paano natin yung malalaman? Basahin natin ng buo. And fourth, respond to God's word through prayer and as doer. Ibig sabihin, kailangan habang nagbabasa tayo ng Bible at bago tayo magbasa ng Bible, pagkatapos natin magbasa ng Bible, mag-pray tayo. Kasi ito nga yung ginagawa ko eh. Kasi with faith, gesture of faith, pag nagbabasa ko ng Bible, naglalagay ako ng upuan sa harapan ko, dito ako sa baba, or minsan talagang magkapantay lang kami para nandito yung upuan, tapos may upuan dito. Minsan naman, si Lord lang may upuan. And that thing, nagpe-pray po talaga ako. Kasi, bakit? Napakahalaga na may connection tayo sa Lord. Kasi tandaan natin, bakit tayo nagbabasa ng Bible? Again, anong sabi kanina? Para mapalapit tayo sa Lord. Para mas makilala natin siya. Dumating din ako sa point ng aking life, ng aking devotional life, na naramdaman ko at talagang nagising ako sa katotohanan na parang nagbabasa na lang ako ng Bible. Hindi ko na iniintod si Lord. Parang basa na lang ako ng basa. Tapos parang nakatalikod lang ako sa Lord. Ay, alam mo yung feeling na ang distant mo sa Lord pero nagbabasa ka ng Bible. Ayun, dapat inaano natin through prayer. Bakit? Prayer, nagko-conversation tayo sa Lord. Humingi tayo ng pasasalamat, lalo-lalo na yung repentance. Clean my heart para marinig kita. Clean my heart para maunawaan kita. Humingi tayo ng guidance sa Lord. And as a doer, sabi nga 'di ba, hindi lang dapat tayo hearer ng word of God, kundi dapat doer din tayo. Dapat, kunyari magbabasa tayo ngayon. Sabi ng Lord, magpatawad ka. Ayun din yung gagawin mo, magpatawad tayo. Sabi ng Lord, sumunod ka sa magulang mo. Nakalagay ito. Igalang mo ang iyong ama't ina. Nakalagay dun sa Bible. Tapos talagang darating sa point tayo ng pagkabasa na lang natin, talagang may mangyayari na itatest yung natutuhan natin. Mangyayari at mangyayari po yan. Kasi gusto ng Lord, makita natin kung ano yung magiging reaksyon natin kapag talagang with action na, with application na, yung nabasa natin. Para kung hindi man naging okay yung reaction natin, malalaman natin, malito, ito dapat yung gawin ko. Not para ibaba yung sarili natin, no? Hindi ko na talaga kaya, hindi ako kayang magbago, hindi ko na ganun. Kundi para matutuhan natin yung pagkakamali natin. It's a matter of our mindset. Huwag tayo magpa-bound doon sa nagkamali ako, hindi ko nabago, hindi ko na ganun. No. Ang mindset natin, ito yung gagamitin ko para malaman ko kung ano yung gagawin ko next time. Okay? Number two, next slide po tayo. How to do a devotional. Ay, one lang pala nilagay ko dyan. So, number 2 po tayo, how to do a devotional. So, next slide po. Nasa kalagitnaan na po tayo. Madali lang naman po to.
So, go, sige po kuya, next slide. Una po, dapat natin gawin. Devotional na po tayo ha. Nandito na po tayo sa kailangan na natin gawin talaga kung paano. So, una is pray. Prayer. Ask God to help you understand His Word. Pray tayo, Lord, alam ko may mababasa ako na mahirap maunawaan in a human understanding, pero turuan niyo po ako na maunawaan. Kasi nga, the Holy Spirit will guide us. Tandaan po natin yan. Pero kailangan nating maniwala na He will guide us. And kailangan natin magkaroon ng kailangan natin ng time. Hindi yung pagbabasa pa lang natin, maunawaan na natin agad. May times na ganun. Pero may times din na kapag nabasa natin yun, talagang kailangan natin ng matindihang pag-iisip. Yun. Kailangan natin ng ilang oras, ilang araw, ganun na parang nandun ka na sa, nagbabiyahe ka na, tapos biglang ipapa-remind sa'yo, ayun pala yun. Diba, nagre-recitation na kayo sa school nyo. Tapos doon, ayan, excuse me. Tapos doon yung marirealize, ayun pala yun. Excuse me. Ayan. Ayan. So, doon mo marirealize, ayun pala yun, Lord. Thank you, Lord. So, second one is Bible reading. Read a passage from the Bible. So, kung meron pa po na nahihirapan kung paano magbasa ng Bible, ito po ay book, Bible. Then, makikita naman po natin dito, meron tayong mga nilalaman, kung nakikita nyo po. At doon natin makikita yung mga page. At kung ano po yung nandito, ito yung book. Tapos, paano tayo magbabasa nan? Kunyari, John 3:16, the core verse of the Bible. And sabi nga nila yung malaki, ayun yung chapter. And then yung maliit, ayun yung verse. Parang lang din yan, parang kailangan talaga, para meron tayong segregation. May segregation na siyang, ayan, John 3:16. Punta tayo, hanapin muna natin yung book. Hanapin muna natin yung book dito. Pag nakita na natin yung Juan, hanapin naman natin yung malaking number. Hanapin natin yung malaking number. Hanapin natin yung 3 and then 16. Hanapin natin yung maliit na number, yung 16. Ayun naman yung verse. Again, Juan, ayun yung book. Yung chapter 3, yung malaki, and yung maliit naman is yung verse. Book of John, chapter 3, verse 16. Ayan po. So, basahin natin yung ang ginagawa ko nung ako ay bago pa lang, nagsimula ako sa John. Yan. Tinuruan din kasi ako ng aking discipler nun, si Ate Jan. So, siya yung sa akin, dapat Juan muna, yung basahin mo. Hindi naman kailangan na buong Juan agad. Siguro kahit yung isang, di ba may mga title dyan, kahit isang ganon, basahin mo kung gusto mo pang matutuhan, kung ano yun, basahin mo. At hanggang sa may tumatak sa'yo. So, may observation tayo. I-observe natin kung ano yung nangyayari doon sa passage. Ano ba yung mga nilalaman nito? And the reflection, how is God teaching? What is God teaching pala? What is God teaching? Ano yung tinuturo sa akin ng Lord? Application, how can you apply it in your life? So John 3:16, kunyari, paano natin mai-apply ito sa buhay natin? Sinabi dito, di ba, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, referring to Jesus, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano yung application? Sumampalataya. Susampalataya ako nang sa gayon, maunawaan ko yung pag-ibig ng Lord. Susampalataya ako nang sa gayon, hindi ako mapahamak, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin? Kung curious ka, anong ibig sabihin ng napahamak? Saan ako mapapahamak? Doon na natin matututuhan. Be curious sa bawat binabasa natin. And pray again. Talk to God about what you learned. Lord, ito yung natutuhan ko. Salamat po. Ito yung ganun. And minsan, madalas, habang nagpe-pray tayo, may nire-reveal pa sa atin si Lord. At tandaan natin, bago ka lang sa pagbabasa ng Bible, wala ka pang experience sa pagbabasa ng Bible, matagal ka nang nagbabasa ng Bible, o matagal ka ng Christian, but struggling ka pa rin sa pagbabasa ng Bible, God can talk to you if you have desire.
if you have faith. Sige, sa next slide po, may tatlo po tayong method na mabilisan lang po nating, kasi alam ko po, alam niyo na yan. SOAP method, di ba? Scripture, yung word of God, lalagay po natin, sulat po natin yung verse, yung passage, kung gusto mo buong chapter, pero wala naman atang gumagawa nun. Pero, so, maybe, ayun, may lagay natin scripture, yung verse, may observation, ano po yung napansin nyo sa verse, ano yung nangyayari sa passage, and application, paano natin ito apply katulad lang sa John 3:16 kanina, and prayer. So, ayun, gamitin natin tong guide. Method, pattern, kung nahihirapan tayo kung paano tayo mag-devotion. Lagay lang natin dito, S, scripture, that was John 3:16. Observation, ito po, sabi sa salita mo na sino man ang sumampalataya sa iyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O sabi dito, nililigtas sa kapahamakan ang sino man sumampalataya sa iyo. Sa application naman, ito yung gagawin mo. Lord, i-apply ko to sa pamamagitan ng pagsampalataya sa iyo, ganyan. Then pray, mag-pray tayo. Pwede nyo rin isulat yung prayer nyo para malaman nyo kung ano yung, para kapag bumalik ka dun sa devotion mong yun, makita mo kung ano yung, paano ka nag-pray nun. Yan, paano ka nag-pray nun. The next is empekwa. Ayan, empekwa. Okay? Message. Ano yung pangunahing mensahe or message ng passage? Message ng passage. So, dito naman, ilalagay natin kung ano yung talagang message, ano yung reflection nyo doon sa nabasa nyo. Promise, meron ka bang nakita na promise doon ng Lord? Sabi dito, kung sino man yung sumampalataya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Command, yung utos ng Lord, sabi dito, di ba yung dapat nating sundin sa verse na binasa po natin kung meron man po kasi actually hindi lahat ng makikita natin na Bible verse meron talagang ganun. Merong warning, merong ganyan, ganito, pero may time na magagamit natin yung Epekwa method, magagamit natin yung SOAP method. So, inaano lang to ni Ate Erica at ng ating kikibikor para meron tayong choices at kung applicable naman, magagamit natin. Kasi bakit mas madali at mas matututuhan natin. Mag-guide with order yung devotion natin. Kunyari sa command natin, pag naniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya, di ba? Ayun yung maniwala ka at sumampalataya ka sa Kanya. Di ba? So warning naman, if we reject ang salita ng Lord, mapapahamak tayo. Hindi natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. So, ang application for natin dyan is, pwede nating application dyan, katulad lang ng sinabi ko kanina, paulit-ulit tayo, sasampalataya ako sa Diyos, sasampalataya po ako sa iyo, ganun. And the last slide, ito yung madalas kong ginagamit. Kasi dito na din ako nakakagawa ng teaching ko. Sige po, next slide po pala. For our number 2, reflection method. Napakadali lang po nito. Scripture, susulat mo yung scripture, ano yung natutuhan mo, tapos magpe-pray ka. Sulat mo kung ano yung natutuhan mo. Ito yung method na to, yung sobrang free, kung ano yung natutuhan mo, ano yung gusto mong, ano pa yung other connection dun sa pwede mo yung magawa. And maganda din to sa teaching. Kung gusto niyo po na ganito yung reflection. And dun po sa church po namin, ay sa extension po, na ito yung madalas namin ginagamit. Bakit? Kasi, siya, beginner friendly, yes, madali siya na i-share, madali siya na matutuhan, madali rin siya na i-implement, lalo-lalo na kapag required ang devotion. So, ano man tong method na to, ang mahalaga, meron tayong consistent. And last po, sa ating last point, number 3 po, last na po to, malapit na po tayo magtapos. At sana po, di pa po kayo nagsasawa. So, challenge to be consistent. Ito na. Dapat, ang talaga natin dyan is how to be consistent. But the Lord impressed my heart, it must be a challenge for us. Challenge to be consistent. Kung sa mga nagkaraang panahon, hindi tayo nag-struggle tayo to be consistent. Nag-struggle tayo kung paano
kung paano maging consistent. Ito yung challenge sa atin ng Lord. So, unang bagay, next slide po. Set a specific time. So, nakakatulong po ito para maging habit natin yung pagde-devotion. At para malaman natin ang priority natin sa oras na nilaan mo para dito. Anyways, mabilis po ba ako? Pa-chat na lang po kung mabilis ako masyado. Pero ayan, unang bagay natin para sa ating challenge to be consistent na po sa pagbabasa ng Bible. Again, it's not a perfect. Hindi mo kailangan na maging routine. Hindi mo kailangan na dapat ganito, ganyan, ganyan. Kailangan mo just let the Holy Spirit move. Hindi mo kailangan na laging mag-i-start sa ganyan, lagi ka mag-start kung ano yung kino-convict ng Lord. Kung gusto niya magbasa ka agad ng Bible, mag-pray ka muna, mag-declaration ka, mag-worship ka sa Lord muna, then basa ng Bible. Or kung gusto niya, gusto ng Lord, o mas kailangan mo talaga na magbasa muna ng Bible, then worship after, pray, 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 ganon. At hayaan lang po natin. But, again, kailangan po natin na maging consistent. Napakahalaga po yan sa ating soul, sa ating paglilingkod sa Lord. Set a specific time. Ako dati, nahihirapan ako magkaroon ng devotional life. Una sa lahat kasi wala akong specific time. Dahil nga, college na si Ate Erica, nahihirapan ako kasi hindi siya katulad ng high school na 7 a.m. to 4 p.m. or 7 a.m. to 7 p.m. talagang sarado yung schedule. Kasi sa amin, kunyari, may sobrang aga, 7 a.m. dapat talagang pabiyahe ka na ng 4 a.m. Tapos may ano naman na talagang ang uwi mo 10 p.m. or minsan inaabot ka pa ng 11 p.m. May iba naman na tanghali talaga, tag-init, talagang ayun yung ayun yung pag-alis mo. Ayun. Kaya nag-struggle ako noon kung paano ako magkakaroon ng specific time kung ganito, ganyan, ganyan yun. Ayan. Tapos, tinuruan ako ng Lord. Ano yung dapat? At again, hindi ito instantly. Ilang years, ilang months, bago ako magkaroon talaga ng specific time para sa Lord. So, hindi naman advisable yung ko. Hindi ko sinasabi na ayun dapat yung nyo. Kasi ang devotion time ko is 10 p.m. to 2 a.m. Pero ano, pero tandaan natin kung ano yung kaya, kung ano yung swak sa schedule natin, kung saan tayo mas talagang nagiging consistent. Kung mas nagiging consistent ka pag umaga, pagkagising mo pa lang, or sa tanghali, or sa gabi, sa madaling araw, ayun po. Magkaroon tayo, just set a specific time. Kung saan hindi mo kailangan gayahin sila ate, ganyan, kuya ganto, na ito, madaling araw sila, hindi mo kaya, hindi swak sa schedule mo. Ang mangyayari, hindi magiging okay yung katawan mo, hindi magiging consistent, yung parang ganto-ganto, and ma-discourage ka na, ano ba yan, hindi ko nagiging consistent, hindi ako nagigising na maaga, ganan. Kailangan natin hanapin talaga. And it takes time para magkaroon tayo ng isang routine. At bakit mahalaga na magkaroon tayo ng specific time? Kasi pag may specific time tayo o ganitong oras, wala ng cellphone, ganitong oras, Bible na. Ganitong oras kakatagpuin ko na si Lord. Magiging habit na natin yun. Madali nang malaman natin priority natin. Kasi kung alam natin yung priority natin, ika-cancel na natin yung plan natin. Hindi, devotion ko na to para sa Lord. Kung hindi naman sobrang halaga, tandaan natin napakahalaga ng Word of God para ipagpalit natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Okay? So next slide po. Yan. Sa next slide, start small. Kung tayo ay nagsisimula pa lang, tandaan natin na hindi natin kailangan na mahaba agad. Siguro try natin 10 to 15 minutes or 10 to 15 minutes muna tayo, magbabasa tayo ng Bible, magpe-pray muna tayo, ano yung nabasa natin, na mahalaga maging consistent tayo. Consistency is more important than length. Hindi legalistic si Lord na dapat ganito ka agad. Ang Lord, tinatama niya
kung ano yung kakayahan natin sa dapat nating gawin. Hindi po yun applicable para sa lahat But in terms of devotion, ganun. Kasi, naalala ko talaga, nag, nag-try ako. Tapos, kasi nakikita ko sa kanila, ang haba-haba, sila, tinatestify nila pag nagde-devotion sa kanila, kulang sa kanila yung 1 hour. Sabi ko, Lord, gusto ko rin nun. Hindi ka pa nga sanay, hindi mo pa kaya. Hindi pa yun para sa'yo. It takes time. Kung hindi, di ba, sabi nga, di ba, sa discipleship or sa evangelism or pag-invite, if you cannot invite 100, kung hindi mo kayang magdala ng 100, adi magdala ka ng isa. Ganun din, mag-start small tayo. Kung hindi mo kaya ng 1 hour, mag-try ka ng 10 minutes. But again, our God honors growth. Siyempre, kailangan din natin mag-growth. Diba? Huwag tayong maging katulad ng puno na, diba, na talagang na-curse dahil hindi nag-growth. Pinutol kasi hindi nag-growth. But, naunawaan ni Lord yung mga bagay na pag nag-start tayo, and the desire is more important. Consistency is more important than length. Tinry mo nga na sige, after this, magde-devotion na ako, 1 hour. Pero hindi mo na kaya ng next day, 1 hour kasi napakarami mong gagawin. So, hindi siya nagiging consistent. Kasi ito yung natutuhan ko. Once na nag-start ka ng small, and may natutuhan ka, nag-reveal ang Lord sa'yo, nagkakaroon ka ng desire, I want more and more and more, hanggang sa talagang hindi mo namamalayan na yung oras. So, tandaan natin, again, start small. The next slide, malapit na po tayo magtapos. Ayan, remove distraction. I believe last 2 points na po to. Sa remove distraction, humanap tayo ng quiet place kung saan makakapag-focus tayo. I-turn off natin yung notification, mag-DND tayo, or do not disturb, at lumayo tayo sa social media. Social media. Naalala ko yung wala pa akong kwarto nun. Talagang sumisiksik ako dyan sa namin, minsan nandun ako sa sala, minsan nandun ako sa tawag dito, sa kusina namin. Talagang daming distraction. May magbubukas ng TV, may tapos may padaan-daan, may mang-uutos, charot. Ay, sorry. Ayan, may mga bagay na ganun. Talaga kasi nakikita kanila. At hindi naman sila aware, hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan na ganun. And naalala ko yung wag na nga. Ayun, wag na. Pero ayun, sige, yung unang-una pa lang ako. Wag niyo tong gagawin Unang-una pa lang akong talagang nagugulat kasi sila mommy at daddy nun eh. Kasi hindi naman sila sanay na nagbabasa ka ng Bible. Ginagawa ko talaga dati, babasa ko ng Bible kapag inuutosan nila ako. Kasi hindi sila sanay dun. Kasi tapos ang gagawin nila, nagbabasa siya ng Bible, huwag nating utusan. Huwag yung gagawin yun Kailangan, just kidding aside, baka masyado na kayong seryoso. Huwag niyong gagawin yun. Tandaan natin na ang pinaka-point kung bakit tayo nagbabasa ng Bible is para mas mapalapit tayo sa Lord. And nagkaroon na ako ng nagkaroon na ako ng kwarto. Kung wala pa po kayong kwarto, maghanap kayo sa parte ng lugar nyo po or bahay nyo po na kung saan kapag nandito ka, kaya mahalaga din talaga na mayroon tayong set na time. Ang ginagawa ko, kaya ganun yung schedule ko po sa pagde-devotion ko, may paliwanag siya. Kasi ayun yung oras kung saan ako na lang yung gising. Ako na lang yung nananatili talaga sa bahay. Kaya walang distraction. Ayan, walang distraction. So, kung ano yung applicable sa inyo? Again, dumanap tayo kung saan tayo hindi madi-distract. Okay, sorry po. Huwag niyong gagawin yun. Baka ayun lang yun na take notes nyo. So, next slide and last point po. Okay, have discipline. Last 2 slide na lang tayo.
Matatag pa po ba tayo? Pwede ko bang makita yung mga ano nyo dyan, yung mga sa chat box kung gising pa po kayo? Kasi, ayan, again, have discipline. So, hindi lahat ng araw talaga magiging motivated tayo. Feeling natin, feeling tayo, na-feel natin mag-devotion. Hindi araw-araw, totoo yan, maniwala kayo na hindi talaga araw-araw, ganun na motivated tayo. Kasi may pagkakataon talaga bago pa tayo mag-devotion, may mangyayari. Di ba? Ganun. Para hindi tayo mag-devotion, ganun talaga yung pakanan ng kaaway, ng Satan. Kaya gagawin niya yung lahat para hindi tayo mag-devotion. Lalo't lalo na kapag may desire ka na mag-devotion. Lalo't lalo na ngayon, na ang topic natin is devotion. Kaya tatandaan po natin, magkaroon tayo ng disiplina. Hindi ang nararamdaman ko, hindi yung motivation ko, yung magde-determine kung magbabasa ako ng Bible o hindi. Ito yung natutuhan ko. Is magkaiba ang motivation sa discipline. Hi! Ay, nakita ko si LJ. Ayan. So, ayan, na-distract na. Ayan, magkaiba yung discipline sa motivation. Motivated ka. Kasi pag motivated ka, ngayong araw na to motivated ka, pero pag hindi ka motivated. But if you have discipline, kung araw na ito hindi ka motivated, but you have discipline eh. Kaya kahit hindi ko feel, magde-devotion pa rin ako. At doon natin doon na tayo magkakaroon ng habit. Doon natin magugustuhan mag-devotion. Kasi, tandaan nyo, in the Word of God, napakalawak nan. At you can experience supernaturally sa pagbabasa pa lang ng Bible. Sa devotion time nyo pa lang. Kayang-kaya nyo nang maramdaman at maranasan ng Lord. Actually, kung natututuhan talaga natin, may desire talaga tayo, talagang gagalaw at gagalaw ang Lord. Tandaan natin, hindi lang tayo pwedeng share ng share, pero wala tayong nagigain. Talagang mapapagod tayo. Kaya maraming Christian pagod after nilang after nila parang sasabihin natin, ayoko na. Kaya napapansin nyo kapag nag-share kayo ng Word of God, nag-minister kayo, nagpe-pray kayo, parang sa susunod na araw, parang kung ano-ano na yung naiisip nyo. Pagod na kayo, parang gusto nyo na naman stop, ganun. Parang all of the sudden, out of the sudden, ganun yung nararamdaman nyo. Bakit? Kasi kailangan nyo ng gain. Kailangan nyo ulit ng Word of God. Bakit? It is the bread of life. Hindi pwede na Sunday ka lang kakain, di ba? Kapag hindi pwedeng Sunday ka lang kakain, magugutom ka niyan. Papayat ka niyan. Or else, worst case scenario, baka bawiin na tayo ng Lord. Ganon. Kung magiging literally speaking tayo. At ganun din sa Word of God, hindi pwede na Sunday lang tayo kakain kapag may Sunday service. Hindi pwedeng sa Sunday lang tayo, magbabasa ng Bible kasi may Sunday service. No. Hindi pwedeng Sabado lang kasi requirement. Hindi pwede na, na-remind lang ako ng Lord. Tandaan natin, kapag nagde-devotion po tayo, ang gusto ng Lord sa heart, yes, pwede tayo mag-search kung may mga bagay tayong kailangan matutuhan, pero mahalaga pa rin na magbasa tayo ng Bible. Ang Lord hindi na naman kailangan na na maunawaan mo agad. Ang Lord, ang gusto niya may desire ka na maunawaan mo. Huwag po tayo magsa-search sa ito yung devotion, ito yung create me a devotion ng ganan-ganan. Huwag po. Hindi tayo matututo dun. Walang authenticity. Wala po dun yung heart ng devotion. Again, kahit isang sentence lang yan, the Bible is too powerful na kahit simpleng salita, kaya niyang mag-move sa buhay mo. Sa buhay na makakabasa ng devotion mo. So, tandaan po natin yan. The last thing, I believe, last slide na po tayo. Ayan. Ano lang naman po to? Sorry, dalawa pa pala. Dalawa pa pala. Guys, sorry naman. What makes God's word truly great is its power to transform life and change eternal destinies.
Di ba? Ano, yung, ang nangyayari, bakit yung Bible is so great and powerful? Bakit? Kasi kaya niya tayong baguhin. Bakit ba tayo patuloy? Bakit ba yung ano natin, yung tao na sobrang devoted sa Word of God, nakikita mo yung changes? Again, hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect. But the Word of God, our prayer life, our consistency sa pagsisik na sa atin, Lord, ayun yung nag-ano sa atin, nagbabago sa atin araw-araw. Kasi bakit? Tao tayo. In the flesh pa rin tayo. Pwedeng sa Monday, ito yung magiging reaction natin, magagalit tayo, magganto. But the Word of God, ayun yung nagbibigay sa atin ng reminder. Reminder, instruction. O mali to, mali yan, ganyan. Ito baguhin mo, ito yung dapat mong malaman, ito yung ganto. Ang natutuhan ko ganito, hindi natin dapat i-degrade yung sarili natin. Sa tuwing tayo ay nai-stumble, alam nyo, gusto ng Lord, in-honor ng Lord, dinidesire ng Lord, He is pleased kapag tayo ay lumalakad with purity, devotion, passion, so passionate love for Jesus, for Him, with consecrate life. But, ang gusto niya, though we stumble, we will repent. Ayun yung gusto niyang heart. Kasi bakit? Ayun tayo eh. Ganun yung tao. Ayaw niya na ayaw niya yung na mangyari sa atin. Sa sobrang ano natin, sa sobrang nahihiya tayo sa Lord, ayaw na nating lumapit sa Kanya. That's because every word of Scripture has been breathed out by God. It was breathed out by God. Kung mababasa po natin, basahin na lang po natin sa 2 Timothy 3:16. The fact should humble us each time we sit down with the Bible in our hand. So, ito yung ano, kasi bakit? Lord, hindi man ako karapat-dapat. Lagi, madalas man ako na gumagawa ng bagay na undeserving, unworthy sa'yo. Pero salamat kasi binigay mo yung salita mo na nagpapabago sa akin araw-araw. Whether we're reading the Bible for simple joy of it or engaging in serious study, we are sitting at the feet of our God, which is no small privilege. Nagbabasa man tayo ng Bible, nagbabasa tayo sa talagang basta natutuwa ako dun sa sa Proverbs kasi talagang natatamaan tayo. Tapos may mga ano naman kapag nababasa natin talaga nakapagsipol yung author, talagang seryoso tayo dun eh. Talagang nakikita natin yung mga bagay na yun. Even that, talagang kung ano man yung genre ng ating pagbabasa ng Bible, again, ang mindset natin, we are sitting at the feet of Jesus. At hindi iyon maliit na bagay. Again, don't degrade yourself. And the last slide po, last na po talaga to. Ayan. Inulit ko lang po yung kanina. Your devotion won't start as devotion. It will start off as discipline. Ito naman po yung katotohanan, hindi tayo agad-agad talaga nasa taas na. Hindi laga agad-agad pataas. It will start of discipline. Kailangan natin maging disiplinado. Hindi ito agad-agad na magiging discipline tayo because discipline, katulad ng pagdidisiplina sa atin, hindi tayo agad-agad natututo. Pero kapag may disiplina tayo, ano man yung natutuhan natin, itatry natin hanggang sa maging habit na natin yung bagay na natutuhan natin. Itatry natin kahit hindi natin feel, hindi natin naiisip natin ay unworthy, undeserving, ano man yung nilalagay sa isipan natin, tandaan natin, discipline ay napaka-importante. Napaka-importante po na disiplinado tayo. At napakahalaga po na ang unang bagay na imamaster natin ay discipline. Kasi wala tayong consistency kung hindi tayo disiplinado. Hindi natin mababasa ng Bible, yung Bible ng maayos at wholeheartedly kung hindi natin dinidisiplina yung sarili natin.
Hindi tayo nagkakaroon ng self-control. Hindi natin, pinipili na yung emosyon natin. So, tapos na po ako. I just want to pray po para ma-close po natin ito sa prayer. Heavenly Father, salamat po, Panginoon. Lord, I believe hindi po ako, hindi yung karunungan ko, yung natutuhan po namin, but your word. Kaya po ng iyong salita, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na tanggapin namin ito. Lord God, hindi lang to basta nakinig kami, kundi matututo po kami. At hindi lang kami basta matututo, Lord. Gagawin namin ito. Hayaan mo po, Panginoon, na ang mga kapatiran ko, mga KKB, mga delegates, in the name of Jesus, I pray. Kung wala pa silang desire ngayon, I pray na ilagay mo sa kanilang puso ang desire. Ano man po, Panginoon, natutuhan nila, na maging foundation po ito kung bakit sila mag-i-start ng Bible reading, devotional life, Lord. I pray, Lord God, personal mo silang kausapin, Lord. In your way, kung saan kapag kinausap mo sila, wala na silang magagawa. Kundi, Lord God, kumilos. Kundi, Lord God, mag-devotion. I pray, Lord God, sa kabisihan, sa kalagitnaan ng busyness ng schedule namin, maglaan kami ng oras to seek you, para katagpuin ka, para mag-devotion, para manalangin, Lord. Sapagkat, Lord, wala kaming magagawa apart from you. Makamtan man namin lahat ng bagay dito sa mundo kung kami hiwalay at Lord God, malamig, Lord God, sa iyo, hugkag pa rin kami. Kaya turuan mo po ang puso namin na sumunod sa iyo. Turuan niyo po kaming maging totoo sa pagsamba, maging totoo sa panalangin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po nagkakatiwala ang lahat. Sinaselyohan ko po ang bawat natutuhan namin, ang bawat napakinggan po namin. Nawa, Lord God, after this, Lord, bigyan mo po kami ng discipline. And if Satan will do something, Lord God, you will not, Lord God, you will not let it happen, O Diyos. Kundi iingatan mo kami, i-remind mo kami kung ano yung natutuhan namin. Lord, wala nang magagawa si Satan sa amin because you teach us how to be committed, how to have discipline, Lord God. At napakahalaga na malaman namin ang salita mo. Maraming salamat, Lord God. All your plans was already written, so help us to meditate it. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang buhay ng mga delegates namin. And for future, Lord God, hayaan mo po, Panginoon, na makumpleto kami, kung paano mo kami tinuruan ngayon, Lord God, maging excited pa kami, Panginoon, sa mga susunod na training. To you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. And Amen. thank you po. Praise God. So, yan. Siguro stop ko na yung recording.